Alright, welcome back. My name is Michael at ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today. At this time, ang gagawin naman natin ngayon ay magpag-aaralan natin the power of AI. So part ito ng ating Learn series. Kung maalala ninyo sa YouTube and then sa ating Facebook, meron tayong Learn series na binibigay for free na pwede natin ma-access anytime. At ito ay bahagi ng learning natin para sa ating updates sa latest technology, especially sa ating yung present technology na meron tayo ngayon. Kailangan ay maka-cope up tayo. Kailangan ay may knowledge tayo kung ano nangyayari sa technology ngayon upang makasabay tayo in the future. So right now, pag-usapan natin is the power of AI, getting ready for the future. So most of our courses and even our topics, mga videos natin na ginagawa dito sa Learn Computer Today, ito ay in preparation para sa ating future, especially sa iyong future. So hindi lang sa aking future, hindi lang sa future ng mga engineers or programmers, kundi sa sarili po nating future. Kasi kung ang mundo ay patuloy na nade-develop, at na-upgrade ang mundo at ang technology ay patuloy na lumalago, gumaganda. So, ang tanong ay, ano mangyari sa atin personally after ng few years at pag dumating na nga itong itong ang power of AI. So, sige, discuss natin. Tingnan natin kung ano yung ating pwedeng matutunan in preparation for our future. Now, dito sa ating AI, ngayon sa present day, yung AI ay nakikilala natin siya sa Facebook, sa TikTok, 'di ba? Usually nagiging aware tayo sa ChatGPT, no? The real power of AI, what we see right now o yung ano yung sikat ngayon. So ito ang ChatGPT yung isa sa mga naging sikat no na AI na introduce sa atin at maraming tao ang talagang nag-subscribe, nagbayad no for this wonderful Chat GPT, no? At sa loob lamang ng isang linggo, nagkaroon sila ng million subscribers. And then ngayon ay meron na silang paid version, subscription. At ito ay ginagamit na napakaraming tao sa buong mundo. Itong ating GPT model. So isa itong GPT model, isa ang Chat GPT diyan, no? Hindi ibig sabihin na pag sinabi mong GPT, automatic Chat GPT kaagad 'yon, no? Hindi po. Pag sinabi mong GPT, ito ay yung tinatawag nating Generative Pre-trained Transformer. So, mahirap siya explain as of now, pero you can do your research at makikita nyo siya sa Google at even sa YouTube, no? At ma-explain doon kung ano ang Chat GPT. And nabanggit nga natin, yung GPT ay hindi lang basta yan Chat GPT, kundi mayroon pang Copilot. No? Ito yung sa Bing, ito yung sa Microsoft na ito yung dinedevelop ng Microsoft, no? At bukod sa GPT models, ay meron din tayong chatbot, no? Nakilalang kilala din sa Facebook and even sa iba pang mga websites na gumagamit ng chatbot para sa kanilang tinatawag natin customer service, ganyan, mga inquiry, knowledge base, no? Ito rin yung mga chatbot na kung saan ay pwede kang makapag-engage, no? AI ang mag-engage sa mga customer, no? Yan yung chatbot, no? Meron tayo ngayon yan. Even ginagamit ang AI sa marketing and even sa SEO para sa pagle-level up ng mga tinatawag natin online presence, no? Sa internet like Google. SEO stands for Search Engine Optimization. At napakaraming mga training dyan, no? Regards to how AI is now integrated to SEO. At tinuturo na yan sa mga maraming SEO courses. So, at bukod dyan, ay meron din yung ating image generation and video generation. Kung kayo ay aware sa Reels, do sa Facebook, and even sa ating TikTok, yung katawan ay iba, galing sa ibang tao, or AI generated, then papalitan ng muka. No, katulad yung mukha ni Manny Pacquiao, ni yung ating mga presidente and even yung mga magagaling na mga artists, singers o yung yung mga sabihin na natin mga macho, sexy. So napapalitan na ngayon yung kanilang mukha at yung mukha yun ay papalit natin o yung mukha natin ay papalit using AI o video generation. No, nakakita nga ako nung
isang beses yung president ng Russia and then yung president ng US, nagsasayaw sila, no? So, ito ay generated by AI, no? So, yan yung ating sa image video generation. And then, yung next dyan is yung ating computer vision, kung saan ay nagagamit na rin to sa ating nadidistract ako sa kapitbahay, may video, okay. Bakit kaya gano'n, ano? Alam mo kung magkakaroon ng AI yung video, okay, na kapag maingay na, automatic nagvo-volume down. So, sige, bear with me na lang, no? Medyo may konting distraction, ano? So, yung computer vision, ginagamit ito usually ngayon na sa security, no? Security camera na hindi na kailangan tingnan, na nakatingin lagi yung guard o sino man sa cameras para lang ma-check kung meron bang tao o something or someone na pwedeng intruder or something like that. Kundi gagawin na yan ng computer vision. And then napakaraming application niya pwedeng gamitan. Computer vision, yung mapa, yung map, Google Map, traffic o traffic signs, etc. No? Ginagamit din yan sa vehicles, no? Computer vision. Marami yan, ano? And then yung image recognition, ginagamit yan mostly sa computer science, no? Pag sinabi natin computer science, yan na yung mga may machine learning, supervised learning, unsupervised learning, yan. Reinforcement, so magitan ng computer vision, image recognition, ay pwede nating ma-recognize kung ang isang ID ba ay legit, yung ID or even credit card, or anything na pwede nating gamitan ng training for machine learning. So, yan yung image recognition. Pero hindi siya ganun masyadong sikat sa Facebook at saka sa itong ating TikTok at iba pang social media, yung computer vision. No, hindi tayo masyadong aware diyan. While yung image generation, video generation, chatbot, GPT model, napakaraming tao ang talagang na-amaze dito sa tatlong to. Pero yan ay hindi pa yan yung major, no? Hindi pa yan yung major ng AI. Itong mga to ay examples lamang na machine learning na kung saan ay involved yung like yung ating NLP, natural language processing, no, na maraming pwedeng paggamitan, and hindi pa yan talaga yung power ng AI. Kumbaga examples lang sila. Isa lang sila sa marami pwedeng paggamitan ng AI. Itong computer vision, usually sa attendance yan, no, ginagamit yan, no. Kunyari, papasok ka sa work o kaya sa klase o kaya yung sa school nga, then dadaan ka lang doon, face recognition ka lang, or yung thumb, no, yung thumb, tawag nito, yung ating thumb scanning, no, ganyan, no, at iba pa. Voice recognition, medyo aware na tayo dito. Pag yung sa ating cellphone, meron na yan voice recognition, no, kapag kinlik mo yung microphone icon dyan sa yung Google app, mare-recognize na yung boses mo, and pwede kang mag-search, no, using your voice sa Google, no, and even sa Safari, andyan si Alexa, andyan si Siri, no, voice activated AI sila, no, voice assistant. So yan yung mga tingin natin ngayon na talagang dyan namamayagpag yung AI, pero in reality hindi talaga sila ganun, ano, hindi ganun kalakas yung power nila in comparison to the real power of AI. So tingnan natin ano yung power talaga ng AI. Yung power ng AI, no, kung titingnan natin, kung gagawa tayo ng research, maraming mga major branches at saka field na kung saan ang AI ay napakahalaga. Pero ito sa palagay ko yung tatlo sa talagang mahalagang field kung saan kailangan ng AI. At number one dyan yung manufacturing, no? So kung naalala ninyo in the past decades, no, yung paggawaan dati may mga umuusok, may mga press na hydraulics, no, pneumatics, no. Meron pa rin naman ngayon pneumatics at saka hydraulics, no, yung ginagamitan ng hangin, no. Marami pa ngayong ganyang manufacturer, ganyan yung gamit. But yung tinatawag nating Industry 4.0, Industry 4.0 ay dito na ngayon nag-i-evolve, o sabihin na natin na develop ang mga manufacturing companies, factories,
na kung saan mga robot na yung ginagamit. At doon napakahalaga ng AI na kung saan ay kailangan yung processing ng pag-develop ng product o pag-build o pag-create, sabihin na natin, ng product, kailangan yung AI. So, diyan talaga namamayagpag ang AI, no? Yung ating tinatawag na artificial intelligence. Mamaya bibigyan ko kayo ng video para meron kayong idea kasi mahirap talaga mahirap mag-explain ng letters lang. So, magpapakita ko mamaya ng video how AI helps people, lalo na sa manufacturing side, no? So, next is yung ating transportation na kung saan ay napakahalaga din ng AI, kung saan ito ay yung tinatawag nating autonomous vehicles, ayan, autonomous drone, autonomous airplanes, yan, mga autonomous, fully autonomous. Ibig sabihin nun, hindi mo na siya kailangan kontrolin. Kundi may set ka lang na parameters at kung saan yung AI na magdedetect kung siya ay aeroplano, magdedetect siya ng wind, weather, temperature, no, course, map, everything, no, kagaya ng kotse, yan. 'Di ba yung ating si Tesla at yung iba pang mga electric vehicles na kung saan ay meron silang self-driving features, no? So kung meron na sa kotse, actually sa eroplano mas nauna pa. I think lang hindi ko naman na masasabi kung sino talaga yung nauna sa dalawa. But dati kasi meron na tinatawag na autopilot, no? Part ng yun, ng automation sa airplane. So, pwede natin tayo mag-research diyan para mas accurate yung knowledge na makukuha natin, ano? And then next na major kung saan ang power of AI ay na-harness is through finance, no? Sa pag-process ng pera. So, medyo mahirap 'yan, ano, lalo na kung nasa bangko. So, every transaction talaga nakalag 'yan, no? Dati o sa mga small companies even now is talagang sinusulat lang. Every transaction nakasulat sila, magkano ang ginastos, magkano ang income, so mano-mano yan. And then, through the use of programming languages and the use of automation, so, na-automated na lahat, no? Once na nagbayad through digital means, digital, like halimbawa, meron tayong mga machine na nag-accept ng deposit, no? Hindi mo na kailangan lumapit doon sa teller para tanggapin yung pera mo as deposit, kundi dadalhin mo yung cash, lalagay mo doon, input mo lang yung iyong tawag dito, yung iyong account number, and then next is makikita mo na nasa account na siya. At yung account mo, hindi mo lang siya makikita basta-basta sa bangko na place, na lugar, or sa yung tawag nating office na kung saan doon mo dineposit. Hindi mo lang siya makikita doon lang, kundi sa iyong cellphone, sa iyong computer, sa iyong sabihin natin laptop, any device na meron kang access sa iyong bangko, makikita mo doon. And you can buy and sell na, no, using your account online, and even sa mga groceries, no, pwede mong gamitin yung card mo, no, even yung app, no, like GCash, no. So, yan mga yan ay powered by AI. So, hindi mo pwedeng manu-manuhin yan. That's why itong GCash, isa ito sa mga successful example ng AI in finance, no? Kasi sa GCash, everything, pwede mo na lahat talaga babayaran online, tubig, ilaw, everything, no? Pwede ka na rin mag-loan, no, sa GCash, and na-detect ng GCash kung merong problem sa transaction, kung hindi siya pumasok sa, kunyari, binayaran mo ay tubig or something like that, or may binili ka online, hindi siya pumasok doon, ang nangyayari is automatic ay nare-reverse, no, yung transaction, bumabalik, nare-refund. So, hindi siya kaya ng tao lang manually. So, siya ay ginagamitan siya ng algorithm, of course, AI. Artificial intelligence. At dun din, through the use of finance, is na nandyan papasok yung data analysis. Data analysis. No? So, pwedeng through AI ay malalaman mo kung sa loob ng ilang taon malulugi ka. Kasi nakikita natin, nakukuha natin data, napakarami niyan. Makikita mo yung data kung ilang tao yung nakasubscribe, magkano yung binabayad nila, and then magkano yung gastos mo sa loob ng isang taon, yung kumpanya, magkano ang gastos nila,
and magkano income. So doon na generate yung data na pipredict using AI ilang taon bago ma-bankrupt, no? At kung hindi mo ma-bankrupt at naging sabihin na natin successful yung company, ma-detect din, mapipredict din ng AI kung magkano ang kikitain ng company na yon in certain years, no? So, ganyan ka-powerful ang AI. So, yan ang nakikita ko na mahalagang dapat tingnan natin in the future at makapaghanda tayo kung gusto natin sumali sa field na yan, mag-work tayo sa field na yan. So, not necessary graduate ka ng college, hindi necessary yun. But later, explain ko yan furthermore. Okay? So, i-next muna natin. So, yung AI in manufacturing ay ganito siya, no? In simple terms, simple explanation, AI transforms manufacturing by enhancing automation, optimizing processes, and improving decision making. As manufacturers continue to harness AI potential, we can expect even greater advancement in Industry 4.0 and smart manufacturing operation. Medyo malalim-lalim pa rin yung explanation, no? Kinuha ko to kay Bing, no, kay Bing. Kasi si Copilot pala. Kinuha ko yan kay Copilot kasi napakaraming information, napakaraming article in regards to research pertaining to AI, how AI can help us through manufacturing. So, sa mabilis na salita lang is pinabibilis ng AI yung process ng pagmamanufacture. No, at hindi lang 'yon, pinoprovide din ng AI yung tendencies na kung kailan pwedeng masira yung machine, no? Sinasabi ni AI ang sa ganitong rate nasisira ang machine, sasabihin ng AI na sa loob ng 3 years sira na yan. So, may ganun. And even yung quality ng products, quality ng process, magsasuggest pa si AI kung mas mabilis, no? At dito sa binanggit na Industry 4.0, ito na yung level na kung saan ay everything is digitalized na, no? Hindi na siya yung manual, no? Meron pa rin manual, mga press, no? Yung nga sinasabi ko kanina, mga manual, pero ngayon ay mostly ay automated na. At dyan nga na marami nagrereklamo ng mga tao, mawawalan daw silang trabaho dahil nandyan na yung AI. Pero ang totoo dyan is mahirap, mas lalong mahirap, no, magtrabaho ngayon dahil yung technology natin ay paliit ng paliit. Hindi na natin kaya talagang gawin sa kamay. Like cellphone, yung cellphone natin, di ba, ganito lang kaliit, di ba? Yan, di ba? Maliit lang siya, di ba? So, yung paglalagay ng screen yan, hindi pwede ng kamay ng tao lang, no? Lalagay mo yung screen, kamay mo lang, no? So, sa loob ng isang araw, ilang ganito ang magagawa natin kung tao ang gagawa ng paglalagay lang ng screen. At siyempre, may tendency magkamali kasi napapagod ang tao. 'Di ba? Ang tao ay prone to error, 'di ba? So, paglalagay lang ng screen nito, hindi kaya to ng tao. No, lalong-lalo na kung sensitive yung mga materials na gagamitin. So, kung yung tao magkakabit nito, siguro kaya ng tao yung ilang hundreds o pieces na malagyan ng ganito. Pero iba sa AI, iba sa Industry 4.0, pag robot ang gumawa, halos thousands, no, per robot. O sabihin natin 100,000 na pwede niyang gawin in one day. No? So, hindi pwedeng sabihin na ginagawa ang AI para matanggal ang tao, no? Hindi, ini-improve natin. Ang problem lang, not everyone, hindi naman lahat ng tao is medyo hindi talaga open for changes at may mga tao na ayaw nila na mag-improve, no, tayo, especially sa ating skills. No, yung gusto natin yung kung ano yung nakasanayan natin yun na lang, no, hindi po ganoon. Ang Industry 4.0 nandito na, ibig sabihin niya yung technological advancement, digitalization, everything nandito na yan. So hindi na natin maiiwasan yan. Ang mangyayari na lang is yung ano na lang ang magiging part natin sa Industry 4.0. Okay? Ayan, so panoorin muna natin tong video na to.
Artificial intelligence and manufacturing are a perfect fit because in manufacturing we tend to produce many identical parts and products which generates huge amounts of data, which in turn can then be fed into the artificial intelligence algorithms and thereby help them to learn, improve, identify problems and process optimizations. Currently, there are many projects, experiments going on in the manufacturing sector, and of course, one of the areas where you see this a lot is the automotive sector. We talk about matrix production systems, where basically we do not have anymore the typical century-old linear production system, production line. Instead, we have basically the products, the cars in this case, being put onto a pod, and the pod moves through the factory in a way that is optimized for this specific product, especially when you go to products or cars in the high segment, where each car is completely different from the next car. And therefore, a linear production sequence doesn't make a lot of sense. So this is not future science fiction, this is happening today already. A perfect example of the use of artificial intelligence in manufacturing are robotics. Right now, you need about 2 weeks of highly paid engineers to optimize the robots so that they can really do what they need to do. In the future, we'll have robots that do this by themselves. They will see how, let's say, the welding points are done, compare it to what they should be doing, and then learn and improve. There will be perhaps one engineer to overlook all of this, but the robots will learn by themselves using artificial intelligence. Ayan, so ganyan ngayon ang present condition natin in regards to manufacturing. So, meaning to say ay talagang nandito na yan, no? Hindi na natin yan may iwasan. At kung ayaw natin ng changes or gusto lang natin satisfied na tayo sa current condition natin, satisfied na tayo sa ating sarili ngayon, so may chance na hindi tayo ma-hire pagdating sa future. Magiging kung ano man yung ating ginagawa natin, hanggang doon na lang. That's why we need to really understand yung AI today and even the technologies para in the future maging hireable tayo, no? So, sige, later ko na much i-explain yun. AI in transportation. For transportation, AI revolutionized the industry. Self-driving vehicles are a reality, promising safer roads and reduced accidents. So, nandyan na yung maiwasan yung mga aksidente, no? Safer roads, ibig sabihin ay mas disiplinado na, no, yung mga driver. At kahit lasing, no, umuwi, merong assist ng AI, hindi siya ma-aksidente basta-basta, no? AI optimized traffic management, yung traffic ma-optimize na rin yung ating flow ng traffic kasi makikita ng AI saan mas marami ang volume ng mga sasakyan at ma-organize niya yung traffic, no? Hindi kagaya ng mano-mano tao, hindi organized, no? Ma-organize man pero much better kung merong artificial intelligence. Predicts congestion and suggests efficient routes. Ito ay ginagawa na ni Google Map, no? Sinasuggest niya saan mas mabilis. Maraming direction pero sasabihin niya sa iyo mas mabilis, no? Though hindi pa rin siya perfect. It also aids in predictive maintenance of vehicles, no? Sinasabi din ng sasakyan, no, mismo sa kanya sa built-in, lalo na yung mga latest, sinasabi kung saan may posibleng sira. Nagbibigay siya ng code at sasabihin sa iyo kung anong problem na yung sasakyan. No? Overall, AI makes transportation safer, more efficient, and eco-friendly. Ibig sabihin ng eco-friendly is hindi na masyado makonsumo sa gasolina, sa sabihin natin fuel, no, and even yung maintenance, no, kasi kapag dumadami yung sasakyan, dumadami din yung basura. Kasi kapag lumipas ang ilang taon, yung mga sasakyan natin, magiging basura na yan pag hindi na siya pwede, no? Magiging i-recycle siya. So, eco-friendly, ibig sabihin nito ay pwede siyang
ma-recycle as better, no, mga better products. At the same time ay mas mahaba, no, kung sana nga mas mahaba yung lifespan ng bawat sasakyan, no? Okay, so panoorin natin yung video na to. Hello everyone, my name is Angeliki Dadopoulou, and in this episode we will see how artificial intelligence is changing transport. From helping cars, trains, ships and airplanes to function autonomously to making traffic flow smoother, artificial intelligence is making lives easier and making different modes of transport safer, cleaner, smarter and more efficient. According to research, the global AI transportation market was worth $4 billion in 2017 and is projected to reach $3.5 billion by 2023. The European Union is adopting rules to support technologies that enable the application of AI in transport, including rules for harmonized digital reporting for ships, meant to simplify information exchange procedures between the ship and port, and rules on electronic freight transport information aimed at digitalizing cross-border transport operations. In addition to this, the European Union has been financially supporting projects through the Horizon 2020 Research and Innovation Programme that explore the application of AI in the transport. While the most spectacular applications are widely known to the public, self-driving cars, autonomous air taxis, smart trucks, smart highways, to name a few, AI-powered technologies are going to be deployed in many ways, many of them less eye-catching, but extremely useful nonetheless. AI-powered systems in cars provide functions such as vehicle status and location monitoring, driver drowsiness detection, real-time route planning and robot assistance, powering intelligent transformation from products to services and making life smarter. And this is just the beginning. We're only scratching the surface of AI-enabled transport. It is time to look forward to adopt smarter means of transport and to allow our lives to be assisted by artificial intelligence. Oh, yan. So, ibig sabihin, nandito na talaga, no? Yung artificial intelligence at nasa transportation na. So, imaginein natin, next muna natin. Imaginein natin yung ating train, yung mga trains na, halimbawa, ma-develop in the near future para sa ating transportation, mass transportation. Usually ito ay pinapagana ng mga pilots, no, yung ating mga engineers, no, doon sa halimbawa LRT, MRT, dinadrive sila ng mga engineers, no, yung mga nakalimutan ko yung tawag sa kanila, no. Later on ay assisted na to ng AI or magiging ano na siya, fully autonomous. So meaning to say ay lahat ng parts ng tren and even yung ating station will be sabihin na natin controlled by AI. So maaring may magsabi na delikado yan, makokontrol ng AI. Maaari na tayong mamatay diyan, mas mataas yung risk ng hindi siya safe kasi hindi siya control ng tao. Well, sa aking pananaw naman, sa aking personal opinion, mas error free or sabihin natin less error ang machine kaysa sa tao. So ang tao, pag pumasok yan na may hangover o kaya lasing pa pumasok, so may tendency talaga maraming magka-problema, no? In regards to computer is hindi sila pwedeng malasing, no? Maaring ang magiging problem lang sa kanila is hacking, yan, no? And sabihin na natin malfunction sa mismong mechanicals, no? Pero pagdating sa program, hindi siya talaga magkakaroon ng, sabihin na natin na magkakaroon ng error yung program, no, maliban lang kung baguhin mismo yung program at ilagay doon yung pwedeng possible na ikasira ng system. Pero ang computer, tandaan natin, hindi siya nag-iisip mag-isa. No, hindi siya marunong mag-isip, hindi siya magaling. Ang computer ay walang alam. No, siya ay pinapatakbo lamang ng program. At yung program na yun ay ginagawa ng mga programmer. Sabihin na natin, malaki ang part dyan is computer scientist, computer engineers, no, nandiyan, no, software developers, no, at iba pa, no, mga professional in the IT world. So ang computer, kung ano ang dinesign sa kanya, kung ano ang pinrogram sa kanya, yun lang ang gagawin niya, no. Hindi na siya lalabas doon, no. Kung ang system na yun ay para doon lang siya, hindi siya lalabas doon, no. Walang ganong technology na lalabas siya doon sa pinrogram siya. So wala siyang self-awareness, no. Yung usually yung
science fiction, yung mga robot daw, di ba yung sa mga palabas, robot mapatay ng tao. Well, pwede mangyari yon pero nakaprogram yon, no? Yung mga tao talaga na gumawa nun, sila talaga ang salarin, hindi yung robot. No? So, mabang discussion yan, tuloy muna tayo dito sa AI in finance. So, dito sabi, it helps financial institution personalize services, manage risk, and automate operation. For instance, AI analyze vast amounts of data to provide personal investment advice, detects fraudulent transactions, and optimize portfolio management. By leveraging AI, the finance sector aims to enhance efficiency, reduce cost, and improve decision making. So, dito sa decision making na binanggit dito, yung tinutukoy dyan is kailan ka mag-invest, no? Kailan mo invest yung pera mo, kailan ka dapat gumastos, kailan ka dapat hindi ka gastos. So, nasa global market and even sa tinatawag nating itong kalimutan ko na yung term, no, yung exchange, no, foreign exchange, yung mga ganyan. So, pwede niya ma-predict kailan tataas yung dollar, bababa yung dollar, no, kailan ka dapat magbumili ng stocks, no, stock exchange, no, kung yan ang part ng iyong business, and even processing sa finances, no, everything, no. So, yan ay mas efficient dyan ang AI kaysa sa tao, which is manual, no. Pag sinabi mo kasing tao, manual yan. Siyempre, yung tao mas prone to error yan, no? Pagpasok niya, lasing, no, nagsulat siya, nasobra niya ng zero yung yung sinulat niya, sobra ng zero. So, malaking abono na yun, ano? So, sige, panoorin natin to. When we talk about GenAI in banking, there's a fine line on how to deploy it. Because on the one hand side, it's a new paradigm. On the other, the interactions that banks have with their customers typically need 100% accuracy. And there, the new technology presents a bit of a gap. The current opportunity for GenAI in banking is less about consumer-facing tools. It's more about how to synthesize a bank's existing wealth of information to make better informed decisions, provide very personalized client interaction, and significantly automate many core banking processes. The financial sector knows a lot about its customers, but it's also subject to strict regulation and always under scrutiny for standards of accuracy, security, and privacy. GenAI models are fairly easy to build, but in finance, the challenge is to apply them with the most impact and the least risk. That growing list of use cases includes chatbots and knowledge interface to support call center and in-branch agents, reducing call handling and training requirements. AI-generated, personalized, and targeted content at scale to drive more efficient marketing campaigns. Determining creditworthiness, GenAI can synthesize all kinds of data, structured, unstructured, from a range of sources, preparing loan decisions with greater accuracy. Surfacing information for relationship managers and financial advisors, maximizing personalized interactions. Custom software development as a co-pilot for coders, and onboarding new customers and automating paperwork. Especially when it comes to personal finance, you are dealing with very sensitive information. Banks will have to assess the quality of the GenAI, the sources and reasons, and decide how they want to use it. GenAI will bring a new source of insight that can automate and augment the core processes of a bank. That's where it will make a real difference. Alright. So, yan I think promotional video ng generative AI and finance, no? So, sige, next na natin. Nakikita ko yung basketball, baka ma-distract tayo. Ayan. So, ganyan ang ating mundo ngayon at yan yung ating present condition in regards to the use of AI. So, what's next? Pagkalipas ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, ano yung mga susunod na technologies? While itong mga computer scientists and even yung mga experts pagdating sa ganyan, ay hindi sila natigil sa pag-develop ng mga new technologies and sabihin na natin, yung kanilang sabihin na natin yung desire nila na ma-improve pa yung buhay ng tao hindi natigil, no? So ang tanong is paano tayo makakasabay, no? So kung tayo ngayon naghahanap ng work, nag-iisip tayo ng ating future, saan tayo pwedeng yumaman, saan tayo pwedeng maging hayahayang buhay, no? Hindi masyadong mahirap.
ang gagawin, or sabihin natin mahirap o hindi mahirap, it depends on us, no? Kung saan talaga, kung ano ang plano natin gawin sa buhay natin. So kung tayo ay ngayon gusto natin makasabay at maging magkaroon tayo ng high paying job, no? In the future gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan, no? Isa sa mga pwede nating gawin para sabay tayo sa development na to is, una is we must learn coding, no? Dapat matuto tayo ng coding. So, siyempre, kapag tayo ay absolute beginner, sabihin natin, ay, hindi ko kaya yan. Hindi kasi ako nagtapos ng IT, wala akong alam sa programming, at saka mahina ako sa math, at hindi ako nag-college, no? So, hindi problema yon when sabihin natin, kung gusto mo matuto ng coding, o sabihin natin programming, not necessary, hindi kailangan na-graduate ka ng college. Pero, kung nandyan ka sa pagkakataong nagka-college ka na, gusto mo mag-college, gawin mo pa rin. No? Gawin mo pa rin yan kasi it will help you learn the modern technologies through the professors and universities. So, kung hindi magandang experience ng isang estudyante sa kanyang university, pangit daw sa ganitong university, well, pwede natin i-respect yung kanilang opinion sapagkat hindi naman lahat ng professor ay tamad. Hindi naman lahat ng professor ay hindi nagtuturo, kundi may mga professor din akong kilala na magaling magturo, masipag, no? So, wag natin lahatin, ano? So, yung learn coding, pwede mong aralin yan through college, sabayan mo pa ng additional learning from, halimbawa, sa computer, sabihin natin sa itong free code camp o etc., no? Kung saan man, Udemy, kung gusto mo, W3 schools, nandyan. No, andyan din yung MDN o Mozilla, yung Mozilla, no? Meron tayong MDN. And even yung mga, sabihin na natin, yung mga vloggers, no? Pero kaya lang kasi sa mga vloggers, hindi kompleto yung kanilang sinishare, no? Laging lockdown, naglalakdaw. Well, I highly suggest na makakita kayo ng isang system or sabihin na natin learning, like Learn Computer Today, dito sa Learn Computer Today, pinoprovide natin yung mga yan. At meron tayong mga free course, i-flag ko na rin, no? Pwede ninyong matutunan yan for free, yung iba, no? And then, tingnan nyo kung meron ba kayo interest, kasi yan ang kasunod yan, magkaka-interest ka ba sa ganyan? Kung wala kang interest at parang hindi yan ang interest mo, okay lang yon kasi meron tayong share sa economy, no, ng buhay ng tao. Meron tayong tiyak na magiging part para sa improvement ng buhay ng tao. So hindi lang coding, no, ang skills na high paying. Marami pang mga work na pwede natin pagtrabahuan aside from coding, no. So yung sa akin lang is nakikita mo may interest ka sa coding, kahit sabi mo mahirap siya aralin, pero may interest ka. Nandoon yung sabihin na natin yung driving force and motivation na talagang in the future mas magaang yung magiging work mo. Kasi totoo yun, typing lang. Pero kasama na dyan yung algorithm, yung mga binanggit natin, no? Kasama yan lahat dyan. At bukod sa learn coding, kailangan matutunan mo rin yung web technologies, no? Paano nabubuo ang web, ganyan. Dapat meron kang knowledge dyan and even skills, no, sa web technologies. No, hindi siya actually talaga sabihin mong mahirap, no? Nagiging mahirap lang siya kung hindi natin alam yung ating foundation in regards to web technologies, excuse me. And then also learn software technologies, computer technology, and automation. Maaaring sabihin mo, ang dami naman yan. Well, totoo yan kasi ang technology talaga masyadong malawak yan. And kung ikaw gusto natin sumabay, gusto kong sumabay, gusto mo sumabay in the future sa development ng technology, kailangan at least meron kang alam diyan, no? Mahirap naman mag-a-apply ka. Well, gusto ko kasing kumita ako ng malaki. So, anong work ang alam mo? Wala akong masyadong alam na trabaho. Pero gusto mo kumita ng malaki, no? Oo, sige, mag-networking na lang tayo. So, maggalap ka ng mga tao, pangakuan natin, 10,000 nila, gawin natin sabon. Benta nila si sabon, kikita sila, kikita rin tayo. So, yan yung mga usual na ginagamit para kumita agad ng walang skills.
no? And marami pang iba, no? Pero dito sa coding, web technology, software technologies, computer technology, once na natuto ka dyan and na-develop mo yung skills mo dyan, in the future, meron ka talagang magandang magiging kalalagyan, no? Pwede ka maging software engineer, pwede ka maging software developer, full stack engineer, no? Hindi lang basta programmer. Kasi ngayon, pag sinabi mong programmer, parang sikat na sikat na. Actually, yan pa nga lang yung basic eh. Yan pa nga lang yung basic sa stack ng technology, no? Yung programming. Programming is writing codes eh. Writing code siya. So, aside from writing code, merong algorithm, may system design, may system engineering. So, marami yan. Ano? So, part lang ang programming sa overall technology ng ating present day technology, no? So learn automation itong huli, tsaka computer technology. Well, usual yan, tinuturo yan sa colleges, sa technical education, no, sa TESDA, sa ano pa ba? Meron tayo sa DICT. No, kaya lang limited pa rin, no? So dito sa Learn Computer Today ay tinatry natin, no? Sabihin na natin nandun tayo sa part na kung saan ini-integrate natin lahat yung possibility na matutunan natin ng mga yan through the process of learning from the basics up to the next level, up to learning, no, yung available technologies na meron tayo ngayon. Unti-unti ay inaaral natin at tinuturo, no, yung mga technologies na yan para in the future hindi tayo mabigla at higit sa lahat ay pwede tayong ma-hire. No, pwede tayo maging hireable, magkaroon tayo ng job related to technology. So hindi talaga matututunan 'yan sabay-sabay. Okay? So kailangan natin mag-start saan? Saan tayo mag-start? So kailangan matutunan muna natin basics. And then next, yung programming basics. And then next, fundamentals, foundation. And then next, mga next technologies, frameworks. Ayan. No? So, unti-unti lang din. Parang grade 1. Preschool, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. So, ganun din sa technology. No? Meron tayong levels. So, isa sa mga position na masasabi kong mataas ang level pagdating sa technology is software engineering. No? So, hindi siya basta-basta nakukuha through certificate. So, ang daming kumakalat ngayon na once na nag-enroll ka sa kanila, 3 days, 4 days, 7 days, 6 months, no? Software engineer ka na. So, mahirap yun. Hindi siya totoo. Ano? Ang totoo, ang software engineering, ito ay continuous process, continuous learning. Okay? So, once you learn the technologies like full stack web development, sabihin na natin software development, yan, WordPress, isa sa mga ginagamit for, sabihin na natin sa websites, nandyan din yung ating Arduino, no? Yung ating microcontroller. So, later, maybe this year or next year, ang Learn Computer Today ay mag-o-offer din ng Arduino technologies. Excuse me. Ang Arduino technologies, ginagamit siya for automation, no? Ginagamit siya sa production, manufacturing, transportation, no? May mga Arduino na design for those applications. So, ang Arduino isang basic lang siya, computer, microcomputer, sabihin na natin microcontroller, na kung saan ay pwede mo malagyan ng simple program na makikita mo yung output doon sa kanyang system. No? So, hindi siya mahirap matutunan. Ang tanong lang is, interested ba tayo matuto? And then, usual ang tinatanong lagi, lalo na yung mga nag-inquire sa Learn Computer Today, ilang days daw bago maging full stack, ilang weeks or sabihin na natin ilang months bago matapos yung full stack. Well, tama naman yung question at tama din ang expectation, pero in reality ang learning hindi talaga natatapos yan. Pag sinabi mo full stack engineering, sabihin na natin kasi yan yung latest ngayon, full stack web development, software engineering, pag sinabi mong ganon, hindi siya natatapos. No, maliban lang kung sabihin na natin, kasi ang technology, pag tumigil ang technology, hanggang doon na lang ang technology,
pwede tayong tumigil mag-aral sa technology. Kasi tumigil na yung technology, pero ang technology hindi talaga natatapos. So, ang learning para sa technology, hindi rin natatapos. So, when you commit yourself na talagang matuto sa technology, walang katapusan yan. No? So, ang isa sa mga advices na pwede nating ma-take, no? Kung gusto natin maging maayos yung ating future at yung future natin ay technology, aralin na natin ngayon. Hindi siya mahirap. No, I can guarantee you na hindi siya mahirap. Ang mahirap lamang is kung tayo ba'y sisipagin. At kung tayo ba'y makapag-focus. Kasi pag hindi tayo nag-focus at nadala tayo sa mga viral, mga sayaw, TikTok, mga kung ano-ano mang meron sa internet and then yung work natin, satisfied na tayo ngayon, okay na yan, no? So in the future, makikita mo yung iba na nagsikap, makikita mo yung iba na talagang nagpursige noon, maganda na yung kanilang kalagayan at hindi sila masyadong nahihirapan. So kung gusto natin maging ma-improve tayo in the future, then start learning today. No? So yan yung pwede ko sa inyo i-share ngayon kasi yung future natin talaga hindi siya matatapos. Yung technology sa future ay hindi matatapos and kailangan natin ngayon pa lang i-secure na natin yung ating position sa future. So that's why meron tayo dito sa Learn Computer Day. Nakalagay dyan sa taas, learn new skills, prepare for the future. So tsaga lang, then later on, aani din tayo ng maganda sa ating pagtsatsaga. At kung yung pagtsatsaga natin, ngayon nga nahihirapan na tayo sa ating trabaho, nahihirapan tayo sa pag-aaral, nahihirapan tayo sa maraming bagay, no? Ilagay natin yung paghihirap na yon sa mas maganda, no? Paghirapan nating matuto, paghirapan nating magsikap, mag-aral, no, ng bagong technology, not necessary mag-aral sa maraming colleges o sa mga is yung technology aralin natin in any way na kung saan matutunan natin siya. Yan ay isa sa mga bagay na magandang paghihirap. Kaysa sa'yo maghihirap ka pero same lang. Naghihirap ka araw-araw, same pa rin. After a few years, same pa rin. Dekada na yung lumipas, same pa rin yung paghihirap mo. Medyo hindi magandang paghihirap yan. Dapat naghihirap ka ngayon, next year nag-level up ka, hirap pa rin. Level up pa rin, nag-level up ka ulit, hirap pa rin, so may progress. So, mas magandang paghihirap yan. No? At syempre, yung income, pataas yan. Palaki ng palaki. No? So, dahil nile-level up natin yung ating paghihirap at yung pagkakatuto. Yun lang po ang may share ko ngayon sa inyo. And I hope may natutunan kayo for our today's Learn series. Okay po? So, magkita tayo sa ating mga free courses. Makikita nyo dito sa baba, meron diyang free courses nakalagay. Meron ding website, ating website dito. May mga free courses tayo dyan. Try po ninyo. At tiyak ako, meron kayong matututunan. So, learn new skills today and prepare for our future. Okay po, magkita po ulit tayo sa sunod na lesson and topics. Bye-bye po.